So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at andito ulit ako upang mag-share na naman ng ilang mga useful tips tungkol sa inyong mga buhay, pag-ibig, okay? So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin ngayon is mga tips at mga bagay na kailangan mong gawin kung ikaw man ay hindi kinakausap ng isang lalaki, okay? Yung tipong gusto mo siyang kausapin, gusto mong magkaroon kayo ng conversation dalawa in person, pero siya mismo yung umiiwas. Okay, siya mismo yung gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang pag-uusap ninyo. Siya yung lumalayo. Okay, siya yung umiiwas. Well, kapag ganyan, alam naman natin ang hirap ng ganyang sitwasyon. Yung gusto mong maayos ang lahat, gusto mong maging okay ulit kayo, pero siya na mismo yung umiiwas. Siya na yung mismong ayaw makipag-usap sa iyo. Kaya ginawan ko kayo ng ilang mga tips o ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki na kausapin. Take note of this mga kamamay, ikaw na ang lalapitan ng isang lalaki at ikaw na ang, okay, kakausapin niya. Diba? Yan ang gusto mo, yan ang pagkakataon mo na maayos at mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Okay, so kung gusto mong simulan ko yan, mangyari na pindutin mo muna yung subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na kagaya nito na maaaring makatulong sa inyong buhay, pag-ibig. So kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat at simulan na natin ang ating topic na ito. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi matiis ng isang lalaki na kausapin ka? So number 1, huwag kang magpakita ng iyong kahinaan. Okay? So mga kamamay, kung nakikita palagi ng isang lalaki na mahina ka, paanong mahina? Yung tipong nagmamakaawa ka. Sinasabi mo palagi sa kanya na, please, kausapin mo naman ako, parang awa mo na. Please, sorry na, hindi ko sinasadya yung mga nangyari, patawarin mo na ako. Okay, kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko, basta kausapin mo lang ako. Mga kamamay, huwag kang magpakita ng kahinaan na kagaya niyan. Okay? Lalo pong lalayo ang isang lalaki at hindi kanya lalo kakausapin. Okay? So kasi naiisip ng isang lalaki na talagang nagkasala ka sa kanya. Iniisip ng lalaki na mayroong isang babaeng naghahabol sa kanya. At sa psychology mga kamamay, kapag ang isang tao ay naghahabol, ang isang taong hinahabol ay lalo pong lumalayo. Okay? Hindi po niya nare-realize, okay, yung mga bagay-bagay. Ang gusto lang talaga niya, lumayo ng lumayo kung merong humahabol sa kanya. Which is, mali po yung ginagawa ninyo na naghahabol kayo o nagpapakita kayo ng kahinaan sa isang lalaki. So, ang gawin nyo mga kamamay, huwag kayo magpakita ng kahinaan, hayaan nyo po sila. Okay? Kasi kapag lumalapit kayo sa kanya, humihingi kayo ng kapatawaran, lalo pong tumataas ang kanyang pride. Okay? So yun yung mahirap. Kapag sa isang lalaki tumaas ang pride, lumalaki ang ulo ng mga yan. Lalong hindi kanya papansinin, lalong hindi kanya bibigyan ng oras para kausapin. Kasi lagi niyang maaalala yung mga nangyari. Okay, lagi niyang mareremember yung mga bagay na ginawa mo sa kanya. Kaya kung ikaw man ay nagkasala at gusto mong humingi ng paumanhin at gusto mo siyang kausapin, well, tumigil ka muna. Huwag mo munang gawin yung paghingi ng sorry sa kanya. Okay, huwag mo munang gawin na magmakaawa sa kanya. Hayaan mo. Okay, hayaan mo na maging okay ang lahat, tumahimik ang lahat. Okay, kasi time only can tell, okay? Kung kailan kanya kakausapin, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagpahinga, bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-heal kahit papano. So lahat naman ng sugat gumagaling sa tamang panahon mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, hayaan nyo muna. Kung kayo man ay humingi na ng sorry at paulit-ulit na ang sorry ninyo, okay na yon. Okay, yung minsan humingi ka ng sorry at alam naman yun ng lalaki, okay na yon. Huwag nyo lang uugaliin na paulit-ulit ang sorry, paulit-ulit na magmamakaawa, kasi kahinaan nyo yan eh. Samantalahin niya ng lalaki, lalo silang lalayo, lalo silang hindi magpapakausap sa inyo kapag kaganyan. Okay, wag niyong palakihin ang kanilang pride, wag niyong palakihin ang kanyang ego. So madaling sabi, wag lang kayo magpakita ng kahinaan, ipakita niyo po sa isang lalaki na matapang kayo, na may dignidad kayo, na kaya niyong tumayo kahit wala siya. Kapag na-realize ng isang lalaki yung ganyan, na kaya mo pala nang wala siya, talagang iisipin niya na baka mamaya hindi ka na talaga lumapit sa kanya. Baka kasi mamaya, okay, hindi na maayos ang lahat. Marirealize din ng isang lalaki yon.
Okay, kung talagang mahal ka ng isang lalaki, kakausapin ka rin niya. At pag dumating yung time na yon, ito na yung pagkakataon na magpaliwanag ka sa kanya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kapag ka nakita ng isang lalaki na okay, na kaya mo pala nang wala siya, nagse-self-improve ka nang wala siya, okay, gumaganda ka kahit wala siya, 'di ba? So hindi niya matitiis na kausapin ka. Okay? Hindi niya matitiis na patawarin ka. Kasi mahal ka niyan eh. Ang pagmamahal kasi hindi agad-agad basta-basta nawawala yan. Okay? Kahit ano pang galit mo sa isang tao, kahit ano pang kasalanang nagawa niya, okay? So hindi ka agad-agad nawawala. Kung willing ka namang bumawi sa kanya, okay? 'Di ba? So pwede 'yon. Okay? So so sa ngayon mga kamamay, ang gawin niyo muna ay huwag kayong magpapakita ng kahinaan sa isang lalaki at ipakita niyo po mga kamamay sa kanila na kaya niyo po kahit wala sila. Okay? So kapag kaganyan mga kamamay, marirealize ng isang lalaki ang buhay niya nang wala ka at siya yung mismong lalapit sa iyo. Okay? So number 2, ipakita mong kaya mong lumayo. Okay? Ipakita mo na kaya mong iwanan siya. Okay, kung siya man ay gagawa ng mga kalokohan, kung siya man is gagawa ng pagkakamali sa iyo, lagi kanya sinasaktan, please mga girls, okay? So wag palaging okay lang ng okay. Okay, wag kayong magtiis sa ganyan. Hindi po tataas ang inyong value mga kamamay kapag kaganyan. Okay? So lalo po nilang gagawin ang kanilang asal, lalo po nilang gagawin ang kanilang mga kalokohan kapag ka okay lang sa inyo ang mga bagay-bagay. Which is, ang dapat nyong gawin mga kamamay is pakita sa isang lalaki na kaya nyo po silang iwanan, kaya nyo pong lumayo sa kanya. Okay, kapag nakita ng isang lalaki yan, na kaya mo palang lumayo, iisipin ng isang lalaki na, teka lang, okay, bakit ka lalayo? Kailangan pa kita. Sorry, hindi ko ma-realize yung mga bagay-bagay kaagad. Kailangan kita at ikaw yung buhay ko. So kapag kaganyan, alam ng isang lalaki na kaya mong lumayo kapag ka nagkamali siya, talagang matatauhan yan mga kamamay. Okay? So, siya na nga yung may kasalanan, tapos siya pa yung may gana na hindi ka kausapin. Siya pa yung may ganang umiwas sa'yo. So, ano ba naman yan, di ba? So kapag kaganyan mga kamamay, huwag yung pataasin ang ego ng isang lalaki. Huwag yung pataasin ang pride ng isang lalaki. Ang gawin niyo po ay ipakita sa kanya na kaya niyong lumayo, kaya niyo siyang layuan at hindi kayo apektado, okay, sa kanyang mga ginawa. Pag nakita ng isang lalaki yan, okay, na kaya mo palang mabuhay nang wala siya, kaya mo palang lumayo, kaya mo pala siyang iwan, okay, kaya mo pala siyang panindigan na nag-iisa. So talagang hahabol-habol sa iyo ang isang lalaki kapag kaganyan. Marirealize nila na ang kanya palang babaeng iiwan ay talagang high value. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, iparamdam nyo, ipakita nyo sa kanya na kaya nyo lumayo. Okay? So next, ipakita na wala na siyang silbi sa'yo. Okay? So, isang tips din to mga kamamay para sa ganun ay kausapin ka ng isang lalaki. Okay? Kung sa tingin mo, hindi ka na naman kinakausap ng isang lalaki at iniiwasan ka na naman niya. Okay? So, ngayon, ipakita mo sa kanya na wala siyang silbi sa buhay mo. Yung tipong wala na siyang kwenta sa buhay mo. Huwag mo na siyang pansinin, huwag mo na siyang kausapin, huwag mo na siyang bigyan ng oras. Okay? Huwag mo na siyang kulitin mga kamamay kapag kaganyan. The more na kinukulit niyo po ang isang lalaki para magkausap kayo, lalo po siyang lumalayo, lalo po siyang nakukulitan, lalo pong nauubos ang kanyang pasensya, lalo po siyang naiinis. Okay? So kaya kung ako sa inyo mga kamamay, okay? So ipakita niyo po sa kanya na wala na siyang halaga sa buhay mo. Ipakita mo po sa kanya, iparamdam mo po sa kanya na hindi ka na affected sa lahat ng ginagawa niya, na hindi na po tumatalab sa inyo yung kanyang ginagawa na hindi pagpapapansin. Kung siya ay hindi pumansin sa inyo, kung siya ay hindi kausapin ka, hayaan mo. Okay? So magtataka na lang siya kung bakit hindi ka na naghahabol, hindi ka na nangungulit. Okay? Kung dati-rate, ikaw na yung sorry na sorry, hingi-hingi ng pasensya. Pero ngayon, bigla kang nagbago, bigla kang tumahimik. Okay? So kapag kaganyan mga kamamay, magtataka naman ang lalaki sa inyo. Sila naman ang maghahabol sa inyo kasi anytime, handa nyo silang iwanan. Anytime, dahil wala na silang silbi sa inyo, okay, pwede ka na maghanap ng iba. Yun yung mararamdaman ng isang lalaki. Okay, so kaya pag oras naramdaman ng isang lalaki na na-feel niya na wala na siyang halaga sa inyo, talagang ikokontakan niya, tatawagan ka niya, kakausapin ka talaga niya. Okay, marirealize niya yung pagkakamali niya kasi hindi ka na nanghihinayang sa kanya. Kasi baliwala na yung mga effort niya sa'yo. Kasi wala na siyang kwenta sa buhay mo. Kasi
hindi na tumatalab yung mga ginagawa niya sa'yo ngayon. Okay? So kapag ganyan ang ginawa mo kamamay, pinaramdam mo sa kanya na wala na siyang kwenta, talagang hahabulin ka niya lalo pat wala kang mga ginagawang kasalanan sa kanya. So, kundi nagmahal ka lang naman, inibig mo lang siya, minahal mo ng todo, so babalik yan sa'yo, kakausapin ka niyan kamamay. Okay? So next, huwag ipadama na high value siya. Okay? Ipadama nyo na may value siya, pero huwag niyong ipadarama na sobrang high value niya pagdating sa inyo. Lalo pong tataas ang ego ng mga yan. Lalo po silang may spoiled. Okay, mga kamamay? So kapag pinaramdam nyo na ang laki po ng kawalan ninyo nang wala sila, sigurado ako mga kamamay, gagamitin na naman nila yung kanilang ego para lumayo sa inyo, para iwasan kayo, para hindi kayo kausapin. Bakit? Alam nila na maghahabol kayo. Alam nila na mahalaga sila sa buhay nyo. Pero kung hindi nyo po ipapakita sa kanya na high value siya, okay, pararamdam nyo na wala siyang kwenta sa buhay mo, ipararamdam mo sa isang lalaki na hindi siya kawalan sa buhay mo, talagang pag naisip ng isang lalaki yan at naramdaman ng isang lalaki yan na wala na pala siyang halaga sa buhay mo, magigising ang pagmamahal niya, magigising yung kanyang damdamin para sa'yo. Okay, ikaw naman yung hahabulin ng isang lalaki kapag ganyan. Kakausapin ka, hindi kanya matitiis na hindi kausapin. Hindi alamin ang nangyayari. Kasi bigla kang nagbago Kasi hindi mo na siya itinuturing na high standard. Kasi ang turing mo sa kanya is wala ng kwenta. Okay? So kapag ganyan talaga, magigising po ang damdamin ng isang lalaki at magtatanong sa inyo kung bakit gano'n na lang ang nangyari. Teka lang, baka pwede natin pag-usapan. Yan ang sasabihin ng isang lalaki sa inyo kapag pinaramdam ninyo na hindi na siya high value sa buhay nyo. Okay? So next, huwag nyo silang i-block, pero huwag nyo lang silang i-message. Mga kamamay, gawin niyo po ito. So kung gusto mong magkausap kayo pero siya nga ang ayong makipag-usap sa inyo, huwag niyo po siyang i-block. Okay? So mag-online lang kayo, maging active lang kayo, pero huwag mo naman siyang i-message. Kasi kapag nag-message ka, pinararamdam niyo lang sa isang lalaki na low value kayo kasi kayo yung unang nagko-contact Kayo yung unang humihingi ng oras, kayo yung may time para i-chat siya. Kayo yung napupuyat para magkaroon lang kayo ng conversation. Anong ginagawa ng lalaki? Sinisin lang ang message ninyo. Tinitingnan lang ang inyong mga isinid na mensahe. Okay, so kapag ganyan, nagiging low value po ang tingin ng isang lalaki sa inyo. So kung gusto mo na kontakin ka ng isang lalaki, ma-realize niya yung mga bagay-bagay, magsisi siya sa inyong relasyon, magsisi siya at humingi ng tawad sa iyo, huwag mo siyang ibablock mga kamamay. Huwag mo siyang ibablock para sa ganon. Kapag nagsisi na yung lalaki, madali kanyang ma-message, madali kanyang makakausap. So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, malalapit sa inyo ang isang lalaki at talagang hindi kayo matitiis na kausapin ito. Okay? So yan lang mga kamamay ang ilang mga tips na maaari kong i-share sa inyo at maaari nyo mapakinabangan pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Kung sa tingin mo, iniiwasan ka ng isang lalaki at hindi ka kinakausap, gawin mo lang yung mga bagay na ito. Okay? So mga kamamay, so don't forget to click the subscribe button and notification bell if ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung mga love advices na ginagawa ko. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!